Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here na nagkakape. Randall! Let us promise tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay walang iba kundi si... Yan. Dahil napakahaba nito, pasok po MMK. MMK background music. Hello po Miss Jem at Sir Rendell. Tanong ko lang po sana kung anong tawag sa haircut ni Sir Rendell. Gagayahin ko lang kasi baka kiligin din si Mrs. sa akin. Kasi kay Sir Rendell na lang ata siya kinikilig. Kasi kapag kasi sa akin na siya nakatitig, para siyang nagiging manunugis at ako yung aswang. Yan. Ginagawa na ni Mrs. na background music yung mga stories nyo, kahit ulit-ulitin niya yung mga stories nyo ni Miss Clar. Okay lang sa kanya at hindi siya nagsasawa. Galit pa pag sinabi ko na inuulit niya na naman ang istorya. Nangangarap pa siya na magkaroon kayo ng meet and greet. Wow. At pupunta daw siya. Yun. Grabe ang pagkayanggaw ng misis ko na hindi na lang anime at Wattpad ang naging kaagaw ko, pati kayong tatlo pa ni Sir JJ, Sir Senior, pati ikaw Sir Rendell ang nangunguna. Please, if ever na mabasa niyo po itong comment ko, pakibati naman po siya ng happy birthday! Happy birthday! Pag napanood dito, belated na. Belated happy birthday. Happy birthday kay misis ko na si Elaine. Dapat pinulning mo na, no? Salamat po dahil lagi niyo pong napapasaya ang misis ko sa mga bago ninyong stories. More stories to come pa po sa inyo, Sir Rendell and Miss Jem. Note! Ay, may panote pa. May footnote siya. Hindi po ako nagre-reklamo, nagsishare lang po ako. From Ryan, taga Candaba, Pampanga. Ayun, ay, okay. Panga, McKenny. Yeah. Maraming salamat haircut. Wala trim lang. Wala specific na tao. Oo, ganun lang ng buhok. With pogi lang daw siya. Pakita nyo na lang, sabihin nyo Picture niya si Red. picture nyo lang. Screenshot nyo tapos pakita mo sa barbero, no? Ayun, maraming salamat sa suporta ninyong At ayun mag-asawa. birthday ulit kay Yes, at the Miss moment na Elaine. mapanood nyo to, belated happy birthday, super belated happy birthday, Elaine. Maraming salamat sa pagka-addict sa aming programa at sa iba pang channel ni Miss Clar. Ayan. Kaya naman mga kayanggawag na natin patagalin pa. Humanda na kayo at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw sa inyo, Miss Jem. Lalong-lalo na sa nakikinig sa channel ninyo. Isa din po ako sa mga avid listeners nyo at nagugustuhan ko ang mga kwento nyo. Dahil doon, nahikayat akong magsulat para po magbahagi na rin ang aking karanasan. Nagsimula po ang lahat nang magtrabaho ako sa isang lumang asukalera kasama ang kaibigan ko. Hindi ko akalaing doon ko pala mararanasan kung paano makipaglaban sa isang aswang at makipaglaban para sa babaeng aking napupusuan. Para lubos po ninyong maunawaan ng lahat, hayaan niyo po akong magpakilala. Ako po si Tomas at ito ang aking kwento. Lindo, seryoso ka ba? Dito tayo magtatrabaho sa lugar na to. Ano gagawin natin dito? Tignan mo yung mga paligid oh. Lumang asukalera na to. Makapal ng mga damo dito eh. Saka, ano yung maandar sa loob? Makina ba yun? May makina pa ba doon na gumagana? Oh, natatakot ka ba? Hindi ba mula tayo sa mundo ng mga alien na binaba dito sa mundo ng mga tao? Ang gawain nga natin, bantayan ang lugar na to eh. Aalis naman tayo bandang alas 7 ng gabi. Mukha wala naman tayong dapat bantayan dito. Hindi ka man nakatabulag eh. Nakita mo yung paligid oh. Sige nga, sino ang maglalakas na loob na pasukin ang lugar na to? Isa pa, wala namang makukuha dito. Meron! Tignan mo yung mga lumang makina oh. Ang naalala kasi ng mayari ay baka nakawin yan tapos ibenta. Mahal kaya kapag ka pinakilo yung mga yan. Kakausapin ka ng may-ari mamaya kapag nakalabas na siya dyan sa loob ng asukalera. Hindi ba tayo pwede pumasok doon? Pwede rin naman pero wala naman tayong gagawin doon eh. Ang napag-usapan lang naman namin, dito lang tayo sa labas magbabantay. Oh, namatay na yung makina. Maya-maya na lalabas na si Mang Estong. Pwerte natin sa kanya dahil mabait yung matandang yun. Talaga lang ha? Oh, yan na yata yung may-ari. Dito, eto na ba'y kaibigan mong isasama mo rito? Opo, Tomas. Siya si Mang Estong. Amo natin. Nagulat ka ba sa paligid niyo? Papalinis natin to kapag nakabenta kayo ng maraming asukal ha. Isa-isa na lang kasi ang makina sa loob. Marunong ba kayo sa makina? Hindi po ako marunong eh.
Si Dito wala ring alam. Di bale, ako na lang muna ang bahala sa pagpapaandar ng mga makina. Dito, mamayang hapon, bago kayo mo, ipakilinis ang loob. Sige po, wala po problema. Ikaw na ang bahalang magturo sa kaibigan mo kung ano ang gagawin niya, ha? 200 ang sweldo ninyo rito kada araw. Sige po, salamat. Laki pala ng pasahod niyo dito ah. Alam mo kung magiging mayaman lang ako balang araw. Abay, dadagdagan ko pa yan. Gusto ko nga sana ibenta ito kasukalera pero walang bumibili. Baka naman po kaya walang bumibili dahil magubat na po kasi. Ay, ganun na nga. Siya, alis na ako. Maiwan ko na muna kayo rito. Ang bait ano. Kaya nagtitiis ako magtrabaho dito. Kahit na magubat. Hindi siya pa kaila mayroong amo. Ilang araw ka na ba dito? 3. Pero alam kong dito talaga ako magtatagal. O siya, magtrabaho na tayo. Maglinis tayo kahit papaano ha. Para hindi tayo matakot. Meron naman po kaming kubo roon. Kaya lang, napapalibutan na rin ng matataas na damo. Ang ginawa namin ni Dido, nagtulungan kaming dalawa para linisin iyon. Halos buong araw, yun lang ang ginawa namin. Bago magdilim, nilinis muna namin ang loob ng asukalera. Doon lumantad sa akin ang mga makina sa loob. Kinakalawang na pero ginagamit pa rin. Pagkatapos namin maglinis, agad na kaming umuwi. Nakasalubong namin ang malaking pusa na mayroong collar at mayroon pangang maliit na bell sa leeg. Kulay itim at pula ang mga mata. Uy, Dido! Kung lumapit siya sa pusang yan. O mamaya aswang yan eh. Tignan mo yung mata ko pulang-pula. Oo nga. Tapos yung laki pa ng mga katawan niya. Mataba. Teka, huwag mo na tayong gagalaw. Nakatitig siya sa atin oh. Mukhang iniisip niya pa kung sasalakayin niya tayo o hindi. Oo nga. Natatakam yata yung pusang yan eh. Alam ko na. Subukan natin siya kausapin para hindi tayo maging hapunan. Psst, psst, psst. Busa, ba't ka nandito? Gabing-gabi na, baka hinahanap ka na ng amo mo. Oh, sumasagot pa. Isa pa, kausapin mo ulit. Naliligaw ka ba? Gusto mo, iatid ka namin sa bahay mo. Galing sumasagot nga. Parang hindi naman siya masamang pusa eh. Magpakilala tayong dalawa. Ako si Tomas. Eto, Dido to. Pangalan niya Dido. Ayun, naupo pa siya oh. Mukhang gusto niya tayong makausap. Kawawa ka naman, Mimi. May tali ka pa talaga sa leeg tapos may kampana ka pa oh. Hindi ka talaga makakawala sa amo mo. Pwede ko bang mahawakan yan at patunugin? Oo raw oh. Pumayag siya. Ay, hawakan mo na. Pero ingat ka lang, baka mamaya sakmalin ka niyan ha. Ang bait naman pala ng pusang to. Isasama na kita mamaya sa bahay ha. Halika, ako na ang bagong amo mo ha. Uy, hindi mo pwedeng isama yan. Mamaya pala aswang yan eh. Hindi ba may mga aswang na kaya maging pusa? Patibong yan pare, patibong. Huwag ka nang masyadong magulo dyan. Ay, ba't akong papalapit? Sa kanya yata yung pusa na yan eh. Baka walan mo na yan. Babae yung papalapit. Hoy, anong ginagawa niyo sa pusa ko ha? Bitawan niyo nga yan. Hindi niyo yan magagawang siopaw no? Ano? Teka, bakit naman namin gagawing siopaw to? Sa susunod kasi itali mo to ng maayos para hindi makawala. Magpasalamat ka kami nakakita nito. Dahil kung ibang tao nakakita nito, baka mamaya... Aray ko! Masyado kong mainit eh. Ang ganda-ganda ng babae na sa harapan natin. Tingnan mo, kausapin ko naman na maayos. Nailawan ng motor ang mukha niya. Oo nga no. Maganda nga yung babae, Diyos ko. Hulog ba to ng langit? Miss, ito pala yung pusa mo. Tomas, balik mo niyan. Akin na nga yan. May ginawa ba silang masama sa'yo? Wala. Ay, mabuti naman. Pasensya na kayo ah. Akala ko kasi katulad kayo ng mga tambay dyan na pag nahuhuli tong pusa ko, sasaktan o kaya papatayin. Salamat naman pala at mababait ang nakakita sa'yo, Mimi. Nakanganga ako habang nakatingin sa maamo at magandang muka ng babae. Makikita sa kanyang kilos na sobrang mahalaga sa kanya ang pusa. Mahina akong siniko ni Dido. Doon ko lang napagtanto na naglalaway na pala ako. Agad ko namang pinunasan niyon habang hindi pa nakikita ng babae. Tinalikuran niya kami habang bitbit ang pusa niya. Sumunod kami sa kanya at laking gulat namin na magkakapit-bahay lang pala kami. Napangiti ako dahil araw-araw ko na pala siyang makikita kung ganon. Doon lang pala siya nakatira sa dulo. Alak no. Hindi
ko man lang alam na may siraulong maganda dito. Ano sabi mo? Huwag mo na siya masyadong pansinin, miss. Ako na nakausapin mo. Matutulog ka na ba? Oo. Hinahanap ko lang naman yung pusa ko eh. Nakawala kasi kanina, 'di ba? Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Faith. Salamat sa inyo ah. Walang anuman. Ako nga pala si Tomas. Eto, kasama ko si Dido. I'm single and ready to mingle. Alam mo, nakakaloka talaga tong kaibigan mo para may saltek, no? Ay, Rob. Sige na, matutulog na ako. Ingat kayong dalawa. May mga tambay dyan. Ako, mag-iingat kayo. Baka mapagtripan pa kayo. Siya ako na nakilala ko kayo. Kita na lang tayo ulit bukas ah. Talaga magkikita pa tayo. Diyan lang naman yung bahay namin sa dulo eh. Medyo malapit lang dito. Ganun? Teka. Bakit pa kayo ginabi? Saan ba kasi kayo galing? Nagtatrabaho kasi kami. Sa Azucarera, dun sa gitna ng gubat. Ganito talaga mga hardworking boys. Lagi ginagabi sa trabaho, kaya masisipag talaga kami. Hindi sa pambababae. Doon pala kayo nagtatrabaho. O siya, sige. Ingat kayo ah. Tato, para tinamaan ako ng bana ni Cupido. Ako din sa kanya. Sobrang ganda no, maputi, mistisa. Basta, all of the above. Pero malakas ang kutob ko. Ako talaga type nun eh. Saka lagi nakatingin eh. Kapal talaga ng mukha nito eh. Basta wala sumahan ng loob kung ako matitipuhan niya ha. Oo na, sige na. Alam mo dahil sa pusang yun, parang nagmamadali akong sumapit ng umaga. Gusto kong makita ulit yun eh. Huwag mo kong inuuto. Alam kong dahil kay Faith. Isipin mo, kapag kami nagkatuluyan ng combination ng pangalan namin ganito. Faith Do o kaya Faith D? Ano ba mas maganda? Ewan ko sa'yo. Pangit. Lakas talaga ng tama mo. Tara na, umuwi na tayo. Ay naku. Pinigilan ko ang tawa ko para hindi naman sumama ang loob niya sa akin. Dahil po kay Faith, halos hindi ako makatulog ng maayos. Sobrang nai-imagine ko kasi ang mukha niyang nakangiti habang nakatingin sa akin. Sa bawat segundong iniisip ko siya, nagdudulot iyon ng saya sa puso ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nag-isip ng babae ng napakatagal. Panay ang paikot-ikot ko sa higaan hanggang sa nairita na si Dido sa akin. Kaya naman siniko niya ako sa likuran dahil sa sobrang inis. Bakit ko naman? Bakit ka naniniko? Tadyakan kita dyan eh. Kanina ka pa paikot-ikot dyan. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka naman oy. Kasi naisip ko yung... Ay, ano yun? Ano yun? Parang may tao naglalakad sa bubungan. Diyos ko. Tao? Sa tingin mo makakaakyat yan dyan? Ay, Diyos ko, pusa lang pala eh. Baka din yung pusang nakita natin kanina. Siguro nga. Yun ako. O, nasa bintana siya. Teka, magbubuksan ko ng bintana. Uy, makipaglaro ka pa sa pusang yan. Gabing-gabi na. Ipagpabukas mo na lang. Parang kang timang eh. Sino ba gusto mo? Yung pusa o si Faith? Si Faith, syempre. Baka kasi nagugutom eh. Sige na, matulog ka na dyan. Uy, Miming. Bakit ka nandito? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Wali ka, papakainin kita. Balita mo sa maganda mong amo na mabait ako, ha? Narinig mo yun? May malulong na aso. Pre, sara mo na yung bintana, baka mamaya makapasok yung mga demonyo. Teka lang, papapasukin mo lang itong pusa, ha? Tara na, Miming. Pasok ka na dito. Ayaw niya! Ginugulo lang niya ng pahinga natin, eh. Yan tuloy, oh. Malis na yung pusa. Ikaw naman kasi. Hindi porket hayop yan. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi mo. Sumama tuloy ang loob sa'yo eh. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pusa? Ngayon lang yan dahil maganda yung may-ari. Ano sa tingin mo? Tadyakan kita dyan, matulog ka na nga. Bata pa lang kami ni Dido, magkaibigan na kami. Parehas kaming lumaki na walang magulang. Nakita lang kami sa kalsada noon at doon na nagsimula ang aming samahan na pangmatagalan. Pagsapit ng umaga, nagtimpla ako ng kape at umalis na sa bahay. Hindi ako nakapagpaalam kay Dido kung saan ako pupunta. Dinala ko pa ang kape papunta sa bahay ni Faith. Ewan ko kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob para lapitan siya. Ang gusto ko lang, makausap at makita siyang muli. Tao po! Tao po! Tomas? Ay, Ikaw yung kagabi, no? Faith. Ako nga, oo. Nandito ako para bisitahin yung pusa.
Alam mo yung pusa mo kagabi nasa bahay. Nakikipagkaibigan yata. Dahil doon gusto ko rin sana siyang maging kaibigan. Teka, nasaan yung lagi mong kasama? Nasa bahay pa siya. Tulog pa kasi nung umalis ako. Pwede ko pong makita yung pusa? Ano yung pangalan nun? Miming? Mimi? Mimi. Mimi. Halika, pasok ka. Pasensya ka na, hindi pa ako nakapagtupi ng higaan ko. Kalat-kalat ng bahay. Masama kasi yung pakiramdam ko simula pa kagabi. Naku, oo nga. Mukha kang may lagnat ka. May gamot sa bahay ko. Gusto mo hatiran kita mamaya? Naku, wag na, ayos lang no. Teka, nasa na ba si Mimi? Mimi? Mimi, halika dito. May naghahanap sa'yo. Ayun na. Nasa ilalim lang pala ng upuan natutulog. Oo. Alam mo kasi ayaw kong katabi yan eh. Napakalikot kasi. Daig pa tao. Talaga? Naku, Mimi. Mukhang ang ganda ng gising natin. Itong pusa mo, naku, napakakaiba. Para matalino. Mas matalino pa nga ito kaysa kay Dido eh. Matalino talaga yan. Ano, gusto mo ba siya? Ako? Magkakagusto sa pusa? Naku, hindi. Tira, ikaw talaga. Ang ibig ko sabihin kung gusto mo siyang alagaan. Naku, hindi ako mahilig sa pusa eh. Pero kung ibibigay mo siya, alagaan ko naman. Sige. Mukhang mabait ka naman eh. Paano, bibigay ko si Mimi ha? Bilang tanda ng pagiging mabuting tao mo. Teka. Sigurado ka ba? Oo naman. Basta alagaan mo siya ha? Mamahalin mo na parang tao. Saka, malapit naman yung bahay mo sa akin eh. Edi ako na lang yung dadalaw doon palagi. Sige. Walang problema. Sabi mo yan ha? Paano, regalo ko na yan sa'yo. Marami nga yung gustong humingi niyan eh. Pero, syempre hindi ko binibigay basta-basta. Alam mo ba, kagabi parang hinahanap ka niyan. Talaga? Kaya pala nakarating sa bahay to. Oo, hindi ko nga alam na nakarating na pala sa inyo eh. Wala namang problema yon. Ang totoo nga niyan, pinagbuksan ko siya ng bintana kagabi. Siya. Papasok kami sa trabaho eh. Alis na muna ako ha. Salamat pala dito sa pagtitiwala mo sa akin na malagaan si Mimi. Walang anuman. Paano, dadalaw na lang ako mamaya kapag nakauwi na kayo ha? Sige. Tumango naman ako sa kanya at binikbit ang pusa paalis sa bahay niya. Pagdating sa bahay, pinagmayabang ko pa kay Dido ang pusa. Yun din ang simula ng pagiging malapit namin ni Faith. Nang dahil sa pusa, madalas sa kaming nagkikita. Dumadalaw siya sa bahay umaga at hapon kapag nakauwi na kami sa trabaho. Ngunit, kapansin-pansin rin ang kakaiba sa pusa. Madalas itong nawawala tuwing madaling araw. Hanggang isang gabi, nagising akong wala ang pusa sa tabi ko. Dahil doon, hinanap ko siya. Ginising at niyaya ko si Dido na samahan niya ako. Dido, sige na, samahan mo na akong hanapin si Mimi. Hindi ko ba naawa dun sa pusa? Mamaya pala niyan, masama na yung nangyayari sa kanya. Dido, sige na. Diyos ko, ang kulit mo eh. Sa'yo naman binigay ni Fit ang pusa at hindi sa akin. Ibig sabihin kung mawala si Mimi. Ikaw ang may pananagutan dyan. Saka, sumusuko na ako. Wala akong laban sa'yo. Kayo na ni Fit ang may forever. Kaibigan mo naman ako, di ba? Hindi na yata yung pusa mo. Salamat naman. Bumalik ka rin. Kahit kasi umaalis ka pa ng gabi, Mimi. Ako, wag mo ulitin yan. Baka mamaya mapano ka sa daanan. Kaya yata yan binigay ni Fit dahil masyadong makulit, ano? Bakit kaya kinikis-kis niya itong leg niya? Dito tignan mo. May mga putik pala yung paa ni Mimi. Baka ano to? Dugo pa itong kumapit sa damit ko? Dugo nga yan. Kulay-pula eh. Diyos ko, may sugat yata si Mimi. Parang susumbong sa akin eh. Ano kaya nangyari dito? Halika rito. Tignan mo. Tignan mo yung kuko niya, Tomas. Parang may balat na sumama sa kuko niya. Ay, Diyos ko, may kinalmot ang pusang to. Hindi lang basta balat. Meron ding maliit na parang itim na balahibo. Sigurado akong hindi balahibo to ni Mimi. May nakaaway siya kanina, kaya may dugo. May tao. Subukan kong buksan ang bintana ha. Naku, wag lang sa bintana. Pati na rin sa pintuan. Tara, tingnan natin. Mimi, kalma ka lang ha. Huwag kang magwawala. Kami na munang bahala dito. Kunin mo itak pare. Tingnan natin kung sino yung nandun sa labas. Sige. Wala naman tao ah.
Lang yan, nasa na kaya yun? Baka tinatakot lang tayo. O, hayaan mo na yan. Tara na, matulog na tayo. Uy, Mimi! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ay, naku, tumakbo na naman ang pusa mo! Ano gagawin natin? Susunod pa tayo? Oo, tara, halangan. Sundan natin yun. Nakakainis naman, inaantok na ako. Alam mo naman kaming mga matataba, gusto namin matulog na matulog. Tomas, simula nang dumating ang pusa na yan, parang lagi tayo natutrobol. Grabe ka naman sa trouble. Ngayon nga lang natin siya hinahanap eh. Ngayon nga lang, pero madalas na siyang maingay sa bahay. Nako, ibalik mo na lang yan kay Faith. Ayoko no. Mamaya sabihin niya sa akin, tinatanggihan ko yung regalo niya. Ano tinatanggihan? Kamo, ayaw mo ng obligasyon. Maganda naman na may pusa dahil nauubos ang mga peste dun sa paupahan. Kaya lang minsan perwisyo eh. Sinundan namin ang pusa at pumasok nga ito sa loob ng gubat. Hinabol namin ito at nagulat kami dahil dire-diretso niyang tinatahak ang daan papunta sa asokalera. Napakunot ang aking noo ng galit na umangil ang pusa habang nakaharap sa isang lumang makina. Dahan-dahan akong sumilip doon at napaatras ako nang may kumilos. Mabilis itong nawala sa paningin ko. Ang huling nakita na lang namin ay ang matataas na damong gumagalaw. Ano yun? Parang may tumatakbo papalis Ewan ko. May nakikita ko pero biglang nawala. Mimi, umalis na tayo rito. Ang lahi-layo ng asukalera pero nakarating tayo dito ng ganitong oras. Buhatin mo na lang yan. Umalis na tayo rito. Ito na. Halika na, umuwi na tayo, Mimi. Huwag kang makulit dahil isusumbong kita bukas kay Faith. Alam mo, kung hindi lang maganda si Faith, masasabi kong may sira ang babae yan eh. Pusa yan, di naman yung tao. Alam kong merong katlaber ng mga tao pero malalayo sa kanya eh. Paano mo naman nasabing malalayo sa kanya? Kung kausapin ba naman yung pusa parang nagsasalita. Ikaw, ginagaya mo si Faith. Naku, natatakot na ako para sa inyong dalawa. Baka sa mga susunod na araw, lingwahin na lang ng pusa ang naiintindihan ninyo. Tapos hindi na kayo makaintindi ng salita na tao. Teka, parang si Faith yung naglalakad Meow! O siya nga, tara lapitan natin. Faith, bakit ka naglalakad ng ganitong oras? Ang dilim ng paligid Babae ka pa naman, mapapahama ka. Ha? Teka, kayo, bakit kayo naglalakad sa ganitong oras? Inaabol kasi namin to si Mimi. Umalis ng bahay at pumunta dun sa asukalera. Ganun ba? Ako naman kasi gusto ko na magpahangin sa labas. Hindi naman kasi ako takot sa dilim, no? Teka, mag-usap ba kayo rito? Wala nang uwian? Pauwi na rin ako. Sabihin na lang ako sa inyo, Ay, Mimi. Psst. Ikaw talaga, pinapahirapan mo naman yung mga bagong amo mo Si Tomas lang ang amo niyan, hindi ako kasali. Di ba sa kanya mo binigay ang pusa? Ay, nako. Teka, masama ba loob mo, Dido? Ikaw talaga. Pasensya ka na, ha? Naunahan ka na ni Tomas, Ay, nako. Huwag mo nang pansinin yan si Dido. Kanya naman talaga yung mag-emote, parang bata. Medyo may pagka-something kasi yan Uy, ano something? Humigil ka nga, Tomas. Grabe ka sa akin, Tignan mo, magtatampo na naman yan sa akin Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko yung bonding ninyong dalawa. Bang level, parang mag-asawa na, walang iwanan. Oo, tama. Hindi mabubuhay si Dido kung wala ako. Hinatid muna namin si Faith sa bahay niya ng gabing iyon. Dahil sa sobrang sayang nararamdaman ko, parang ayaw ko nang umalis sa harapan ng bahay niya. Galit naman akong hinila ni Dido para dalhin pa uwi sa bahay. Kinaumagahan noon, biglang nagkagulo ang mga kapitbahay namin. Ilang taga-baryo ang bigla na lang hindi nakakita at nakakarinig. Dahil sa kakaibang pangyayari, agad kaming nag-usisa. Dinaanan din namin si Faith sa bahay na para yayain ito. Ano kaya nangyari sa ilang mga taga-baryo? Bakit kaya bigla silang nabingi at nabulag kahit dilat naman yung mga mata nila? Ayun, nagkakagulo yung mga tao sa bahay na yun. Putahan nga natin. Tara, magtanong-tanong tayo. Si Ate Edna yun, Isa siya sa mga kapitbahay natin Tara, tanong natin. Ate Edna, ano po ba talaga nangyayari? Bakit pa nagwawala at nag-iiyakan? Ay naku paano? Wala daw siyang makita. Sumisigaw pa nga yan mula kanina na wala raw siyang naririnig alam niyo ba maraming pangyayari ang sobrang nakakabigla? Si Poldo at Benjo.
Nawawala kagabi lang. Bo, teka, saan naman sila nagpunta? Ewan nga naming lahat. Pero ako, naisip ko na baka kaya sila nawawala. Dahil sumama sila sa mga babae nila. Totoo ba yun? Baka naman po nag-iimbento lang kayo ng kwento ha? Ay nako, totoo ang sinasabi ko dito. Mga babaero kasi ang mga yun eh. At para makatakas sa obligasyon, nagpapanggap na nawawala ko no. Ganun ba? Iba talaga kayong magbigay ng impormasyon, no? Kumpleto. Siyempre. O Tomas, doon lang ako ha. Doon sa malapit sa kanila. Gusto kong marinig ko ano yung sinasabi ng lalaking yun eh. Gusto ko siyang tanungin kung bakit bigla na lang siyang hindi nakakakita at nakakarinig. Uy, nakakain na ba yung pusa? Faith. Naku, wala pa nga eh. Maya-maya uwi na rin ako. Shh, lapit ka sa akin, halika dito. Ano yun? Faith, huwag masyadong malapit sa akin. Titignan tayo ng mga tao. Sobrang bilis pa naman ng tibok ng puso ko. Narinig ko yun ha. Isasabihin kasi ako sa'yo. Ano yun? Alam mo bang may nakikita akong kahon doon sa ulo ng lalaking yun? Kahon? Baliw, wala namang kahon Meron nga. Itim na kahon na may usok na lumalabas. Gutom ka ba? Alam mo, sumama ka sa akin ng bahay. Papakainin kita doon. Sabay na kayo ni Mimi. Tara! Teka, bakit ba hindi ka naniniwala? Hindi naman ako nag-iimbento eh. Ay nako, wala nga ako nakikita eh. Maniniwala ako kapag nakita ko na mismo. Ganito, maghahanda na lang ako ng masarap na pagkain. Sabay tayo mag-almusal. Papasok kasi kami mamaya sa trabaho eh. Sa Asokalera? Oo. Hawak ko ang kamay niya habang hinihila ko siya papunta sa bahay. Ramdam ko ang inggit ng ilang kalalakihan na nakatingin sa amin. Nakangisi lang ako sa kanila dahil pakiramdam ko, panalo ako at natalo ko sila. Para na rin akong nanalo sa loto dahil pwede kong mahawakan at makausap ang babaeng napupusuan ko. Pero ningid iyon sa kanya. Wala din akong balak na sabihin pa sa kanyang nararamdaman ko dahil sa takot. Dahil alam kong hanggang kaibigan lang ako para sa kanya. Masarap mo pala talaga magluto ah. Oo naman, ako pa ba? Uy, matatakotin ka ba o hindi? Depende sa sitwasyon. Bakit mo naman natanong? May kukwento kasi ako sa'yo tungkol sa aswang. Alam mo ba dati sa tinitirahan ko, merong aswang na kung tawagin, ugot. Ugot? Meron ba talagang aswang na ganun? Oo, nakita ko nga mismo eh. Grabe, napakapangit ang itsura nun. Pati nga si Mimi nakita din yun eh, natakot din si Mimi no. Grabe, talaga nagkakaintindihan kayo ng pusa mo, no? Oo naman no, lahat ng gusto niyang sabihin naiintindihan ko. Alam mo, sa totoo lang, Faith, hindi ko akalain na dahil sa pusang to, magiging magkaibigan tayong dalawa. Ako nga rin eh. Pero teka, matanong ko lang wala ka bang kasintahan? Kasintahan? Wala. Wala din naman kasi nagkakagusto sa akin no. Hoy, grabe ka naman. Yun ang akala mo. Ha? Ano yun? Wala. Ang tagal naman bumalik ni Dido. Mamaya magalit na sa amin si Mang Estong eh. Teka, yun ba yung amo nyo? Oo, mabait yung matandang yon. Sabi niya nga naghahanap siya ng bibili dun sa Asokalera eh. Pero wala pa siya nakikita. Sino naman kasi yung bibili ng asokalerang yun? Balita ko, luma na raw yun eh. Tapos wala nga daw dito sa baryo yung nakakarating dun. Nakakatakot na raw kasi yung itsura ng lugar. Sabay, totoo yan. Magubat yung paligid tapos yung mga makina kinakalawang na. Kaya mag-iingat ka dun ha. Naku, sigurado ako may mga ligaw na mababangis ng hayop dun. Naku, kapag ikaw inatake ng mga yun, siguradong patay ka dun. Oo na po, mag-iingat ako. Saka marami pa akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko pa magkaroon ng asawa at magkaroon ng maraming anak. Ay nako, ako naman hindi na ako nangangarap pa kabuo ng sariling pamilya. No? Okay na ako na mag-isa. Bakit naman? Kasi wala naman ako nagugustuhan ng mga lalaki. Tapos wala rin namang naliligaw sa akin. Saka sakit lang ng ulo yung ganyan. Grabe. Lingid sa kaalaman ni Faith na ang bawat salitang lumalabas sa bibig na ay nag-iiwan ng saya sa puso ko. Masaya akong kausap siya kahit sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pagkatapos niyang kumain, agad na kaming nagpunta ni Dido sa trabaho. Dinala ko si Mimi sa Asokalera dahil gusto niya itong makita. Pagdating namin doon, naghihintay na si Mang Estong sa amin. Napansin niya ang pusang dala ko at sobrang natutuwa siya rito. Nakangiti siyang lumapit habang nakatingin sa pusa.
itinanggal niya ang gloves sa kanyang kamay. Ang ganda na pusa mo, Tomas ha. Pwede bang angkirin yan? Nako, hindi po pwede Mang Istong. Pasensya na po. Pero regalo lang po sa akin to ng kapitbahay ko. Kapitbahay namin maganda na crush ni Tomas. Ay, kaya ba pala eh. Iba ka rin ha. Ay, pahawak nga ako sa pusa mo. Ay, ayan po. Ay, mabait naman po yan si Mimi. Ito si Mang Istong. Ha? Siya ang amo natin, Mimi. Ang bait naman na pusa mo. Mukhang masunurin ano. Eh, maraming daga dyan sa bahay, Tomas. Pwede bang bilhin ko na lang ito sa'yo? Sige na, ibigay mo na sa akin. Hindi po talaga pwede. Mimi, ako lang amo mo ha. Tignan mo ako, Mimi. Ay, nako, mas mabait akong amo kaysa... Aray ko! Ay, Diyos ko. Kinalmot ako ng pusa sa mukha. Aray ko. Tumutugo. Naku, buti na lang hindi natamaan ang mukha ko. Ano ba pusa yan? May pagkabayolente pala. Mang Istong, pasensya na po talaga. Mimi, bakit mo naman sinaktan si Mang Istong? Dapat kasi iniwan mo na lang yun sa bahay kanina eh. Mimi, problema talaga ang pinibigay mo sa amin ni Tomas eh. Ay, tako. Tomas, tignan mo nga yung mata ng pusang yan, oh. Kakaiba ang mga mata niya. Parang hindi sa pusa yan, kundi sa tao. Po? O, tignan mo. Tignan mo na maigi. Hindi kaya pusa na yan, halimaw. Baka napulot lang din niya na kapitbahay mo kaya binigay sa'yo. Hindi naman po. Dito, kumuha ka na muna ng daon na malunggay dun sa likod ng bahay. Lagyan natin yung sugat ni Mang Istong. Wag na. Sige na, uwi na lang ako. Naku, nagkagabuti na sugat ko. Makaalis na ka muna. Kayo na muna dalawang bahala rito, ha? Naku, Diyos ko naman, mapapahama kami dahil sa'yo, Mimi. Baka hindi niya lang type si Mang Istong. O di kaya nagalit kasi sinabi niya na kukunin niya si Mimi. Ay naku, baka mamaya sa susunod ikaw nakakalmutin yan. Mabuti pa. Linisin na muna natin tong likod ng asukalera. Mag-aaway na naman tayo mamaya kapag napag-usapan natin si Mimi. Masyadong mataas ang mga damo ron, no? Mamaya may mga ahas pang malalaki doon. O sige. Alam mo, Dido, feeling ko lang ha. May gusto talaga sa akin si Faith. Ewan ko sa'yo. Kayo yung madalas na nag-uusap. Manong malay ko dyan. Oo nga, tapos komportable na rin kami sa isa't isa. Gusto ko na nga sanang aminin sa kanya yung nararamdaman ko eh. Kaya lang natatakot ako eh. Dapat na talaga na matakot ka. Paano kung mali pala talaga nakakala mo na gusto ka niya? Baka assuming ka lang at... teka, ano yun? Ano yun? Narinig mo yun? Parang may dumating ah. Doon ang gagaling yung boses. Tara, puntahan natin. Isang lalaki ang aming nakita. Sugatan at gumugulong. Nakatali ang kamay at paa habang naglalaway. Tumitirik din ang kanyang mga mata at nanginginig. Alam naming buhay pa ito, kaya binuhat namin siya ni Dido at dinala sa barangay. Nagkakagulo ang mga tao sa baryo. Ang lalaking natagpuan namin ay 3 araw na palang nawawala. Halos lahat ay naroon upang makita ang mga pangyayari. Ay dako, malakas ang kutob kong nagdodroga ang taong iyan. Mga salot niya sa lipunan eh. Tropa iyan ng mga siga mula sa kabilang baryo. Ganyan po ba talaga yung taong nagdodroga? Ayun. Hindi naman po. Dati po ba kayong nagdodroga kaya nasasabi niyo yan? Ay, ayusin mo yung pananalita mo dito. Aling tinay naman. Hindi naman masama yung pagkakasabi ko sa inyo eh. Kayo naman po kasi halos lahat ng mga tao dito sa baryo tinatawag ninyo adik. Ay, wala ako sinasabing ganon. Hindi naman ikaw ang kausap ko, babe. Ano yung sagot mo? Baldito naman itong matandang to. Kaya po kayo tumatanda talaga kasi naaway nyo ata lahat ng manliligaw ninyo eh. Ay, Ush, tama na. Huwag nang pansinin yan. Ganyan naman talaga yung matandang yan eh. Aling tinay, pagpasensyaan nyo na po itong si Dido. ay nako. Pagsabihan mo talaga yan. Teka. Paano niya ba natagpuan ng taong ito sa likod ng asukalera? Tomas? Alam ba to ng amo nyo? Hindi po ata. Kasi nakauwi na po siya bago namin nakita yung lalaki niyan. Kailangan niya itong malaman. Tomas, Dido. Naku, totoo pala talaga yung kwento na may nakita kayong tao sa likod ng asukalera. Diyos ko, bakit naman nagaganyan yan? Ewan ko. Buti ka mo, nakita namin siya kaagad. Baka kung natagalan na wala pa nakakakita sa kanya, sigurado ako patay na yan. Sa tingin ko, nagugutom na nga siya, di kaya nauuhaw eh. Ay, tingnan nyo. Nagwawala at nanlilisik yung mga mata. Mukhang kailangan natin na albularyo rito. Bakit po albularyo? At saan naman po tayo hahanap ng albularyo?
Baka meron siyang nagambala ng mga lamang lupa doon sa asokalera. Kaya siya nagkaganyan. Kayong dalawa ha, mag-iingat kayo doon. Nako, medyo masama ang kwento tungkol sa asokalerang yun. Kita nyo naman, walang bumibili kahit matagal lang pinagbebenta ni Mang Estong, hindi ba? Ay, nako Edna, nagpasibula ka na namang magpakalat ng fake news. Mamaya maniwala pa mga yan sa'yo. Pakawalan nyo na ang lalaking yan at bigyan na lang ng pagkain. Wag! Bakit naman hindi? Ano bang problema? Ayaw mo ba siyang pakainin? Hindi naman ho sa ganun. Paano kung manakit po siya? Tingnan nyo nga napaka-agresibo niya. Faith, sige na, umalis na tayo rito. Hayaan na muna natin sila kung anong magiging desisyon nila dyan. Mauna na kayo, sige na, susunod na lang ako. Ang mabuti pa Tomas, huwag na muna kayong bubalik dun sa sukalera ha. O sige, mas mabuti pa nga siguro dahil parang inaantok na rin ako eh. Tara na Faith. Faith, bakit parang ayaw mong pakawalan yung lalaking yun kanina? May nakikita ka bang parang hindi ulit namin nakikita? Hindi ka naman kasi maniniwala kapag sinabi ko eh. Paniniwalaan kita. Pero yung sinasabi mo kasing may itim na kahon sa ulo, napaka-imposible nun kasi wala naman talaga ako nakikita. Mimi, saan ka naman pupunta? Bumalik ka rito. Tingnan mo yung pusa mo, tumatakas na naman Bakit hindi mo kasi sundan si Mimi? Tingnan mo siya kung anong gagawin niya. Hintayin mo ako dito ha. Teka, wag na. Uuwi na lang muna ako. May mahalagang bagay akong aasikasuhin eh. Basta Tomas, mag-iingat ka palagi lalo na sa mga taong yun sa barangay. Tomas, yung pusa mo, kinalamot yung lalaki nagwawala sa may barangay. Ano? Agad ko naman itong pinuntahan at nadatnan ko pa sa aktong naglalaban ng pusa at ang lalaki. Agad kong tinawag ang pangalan ng pusa, kaya mabilis naman itong lumapit sa akin. Umangil ito, parang galit na hindi ko maintindihan. Ang lalaki naman ay takot na takot habang nakatingin sa pusa. Nang mismong araw na yon, dinala ko ang pusa sa bahay ni Faith. Hindi na maganda ang kutob o mga nangyayari. Hindi ko alam kung mabuti ang pakay ng pusa kaya ito nananakit o may mas malalim na dahilan. Gusto mo na ba talaga ibalik sa akin si Mimi? Kinikilala ka ng amo nito eh. Kawawa naman kung basta-basta mo siya isausuli. Nagtataka lang kasi ako, Faith. Ang amo ko kanina, kinalamot niya. Tapos ngayon, sinugod niya yung lalaking nandun sa likod ng asokalera. Tama pa ba to? Parang may mali na sa pusang regalo mo sa akin eh. Walang mali dyan. Alam mo kasi yung mga pusa, lumalaban lang naman yan kapag ramdam nilang nasa panganib sila eh. Panganib? Naku, hindi naman totoo yan. Ewan ko eto halos gabi-gabi tumatakas pa yan. Oo, naintindihan ko pusa yan kaya laging hindi mapakali. Ang pinagtataka ko lang, kada uwi siya, laging may sugat at dugo. Baka naman may nakikita siyang kapwa niya pusa tapos nakakaaway niya. Tomas, regalo ko na nga si Mimi sa'yo, diba? Para maprotektahan ka. O ayan, sabi niya sorry daw. Sabi ng pusa yun. Oo. Di ba nga sinabi ko sa'yo na nakakausap ko siya, naiintindihan ko yung Pues, niya sabihin. pakisabi sa kanya na huwag niyang uulitin yung mga bagay na yun. Mimi, narinig mo yun ha? Wag mo na raw uuliting manakit. Naintindihan mo? O, sabi ni Mimi, kailangan mo raw ng masahe. Ako? Uy, di Teka, ano ginagawa mo? Teka, tama na, Faith. Kaya huwag mo akong ilutin. Sige na, uwi na ako. Ito naman parang ang didiri pa sa akin. Nagmamagandong loob na nga lang sa'yo. Umupo ka na lang kasi dyan. Nako. Ano ba yan? Ikaw talaga, Mimi. Masyado kang mapanuksong pusa ka. Habang hinahaplasan niya ako, hindi ko mapigilang hindi siya titigan sa muka. Napakaganda talaga ni Faith. Parang maladyosa ang kagandahan niya. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya, kaya mahina niyang pinitik ang noo ko. Parehas na lang kaming natawa. Sa totoo lang, mas lalo akong nahuhumaling sa kanya. Lahat na yata ng gusto ko kasi sa babae ay nasa kanya na. Makalipas ang ilang araw, nakita na nga ang mga taong nawawala. Lahat sila ay natagpuan sa likod ng asokalera. Ngunit, simula nang makabalik ang mga ito, naging marahas na sila. Dido, hindi ka ba nagtataka kung bakit dito lagi natatagpuan yung mga bangkay ng mga tao sa likod ng asokalera? Naku, malakas ang kutob ko. Dito lagi sila tinatapon. Alam mo kung bakit? Dahil hindi matao.
Si Mang Istong, dala-dala niya yung alaga niyang aso. Baka kaya niya dinala dahil gusto niyong ilaban sa pusa mo. Tomas, dito. Mabuti naman at pumasok kayo. Bakit kayo naglilinis dyan? Ang loob ng asukalera linisin ninyo. Mang Istong, sabi na po kasi ng mga taga-baryo, dito daw po kailangang lagyan ng cyclone yung paligid ng asukalera. Abay, bakit naman? Dahil dito nakikita ang mga tao nawawala. Siguro po. Nako. Di kapag sinarado ko ang asukalera, abay mawawala tayo ng pakabuhayan. Yung mga taong yan talaga, oo. Di talaga nila iniisip ang kalagayan ng ibang tao. Nagtataka rin po kasi sila. Bakit dito lagi nakikita yung mga taong nawawala? Abay, balay ko. Hindi ko masasagot ang katanungan na yan dahil wala rin akong alam. Hayaan nyo na sila, Tomas. At dito, abay, magtrabaho lang kayo na maayos. Tomas, nasaan ang alaga mong pusa? Iniwan ko po muna sa bahay. Ano po kasi, natatakot po akong baka makasakit ulit ang pusang yun. May payo ako sa iyo, iyo. Ito lang naman ang sa akin kung susundin mo. Ibalik mo na ang pusang yun sa nagregalo sa iyo. Mapapahama ka dahil doon. Gusto ko nga po sana ibalik. Kaya lang napamahal na po sa akin yung pusa eh. Ay, ikaw ang bahala. Tignan mo nga itong pisngi kong kinalbot na pusa po. Hindi ko magaling-galing. May sarabis yata ang pusa na yan eh. Simula po nung sinalakay niya yung lalaki sa barangay eh. Tinali ko na po yung pusa. Apay, mabuti naman. O sige na, pumasok na muna kayo sa loob na sukalera. Ilabas ninyo yung mga lumang makina doon na hindi pa ginagamit ha. Sabi niyo, ilabas daw natin yung lumang makina. Kaya ba natin buhatin ang mga to? Mabigat eh. Kaya yan, isa-isain lang natin tapos magtulungan tayong dalawa. O sige, dalihan na lang natin para maaga tayo makauwi ha. Kapag nakakuha ko ng sahod mamaya, ililibre ko si Faith ng street foods. Ay, tari, magdi-date kayo? Yun sana ang bala ko eh. Pare, tingnan mo. May relo dito. Kayo Mang Istong kaya to? Alangan, siya lang naman makakapasok dito eh. Dali na natin yung isang makina at ibigyan natin sa kanya yung relo niya. O dali, tara, tulungan mo ako dito. 1, 2, 3. Yeah! Pagkalabas namin, wala na si Mang Estong. Hinahanap namin siya sa paligid ngunit hindi namin ito nakita. Dahil doon, ako na mismo ang nagtago ng relo para maibalik sa kanya kinabukasan. Maaga pang natapos ang trabaho namin sa asukalera, kaya nakauwi kami kaagad. Habang naglalakad kami sa daan, nakasulubong namin si Aling Tinay. Nagmamadali siya na para bang may hinahabol. Biglang napayakap sa akin ang matanda. Nanginginig ang kanyang kamay sa sobrang takot. Hanggang sa nakita ko ang lalaking nakasunod sa kanya na parang umaangil na para bang zombie. Gusto nitong saktan ng matanda kaya agad namin itong hinarangan ni Dito. Sige na, pupugin niyo na ang taong iyan na parang halimaw. 2 babae na ang sinaktan niya kanina doon sa kanto. Ano pong nangyayari sa kanila? Para silang inidjikan ng kung anong gamot kaya nawawala sa sarili nila eh. Ang iniisip ko, baka nalalason yung utak nila. Pati mismo sarili nilang pamilya, hindi nila kinikilala eh. Ay, ako salamat naman sa Diyos na dyan ang mga tanod. Ligtas na ako. Mga tanod, dito, kunin niyo yung tao to. Nananakit po eh. Ay, salamat sa inyong dalawa ha. Kung hindi ko kayo nakasalubong, baka nahuli na ako ng parang halimaw na taong iyon. Ang bihira. Ay, mga tanod, dalhin nyo na nga sa barangay ang damuhong iyan at ikulong. Ang bihira. Ano po bang nangyari? Bakit daw po kayo hinahabol ng taong yun? Abay, napadaan lang naman ako sa harap ng bahay nila. Yung asawa nga niya nakabulagta na sa lupa eh. Kinagat niya sa liig tapos pinagsusuntok. Ano? Abay, oo. Ay, nakakatakot. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa baryo, Tomas. Parang kinokontrol na tayo ng demonyo. Naku, ulang po tayo magpapakontrol sa demonyo. Ganyan naman kasi talaga ang gawain ng mga demonyo. Guguluhin ang utak ng tao para maging masama. Ay, taba ka. Ay, kaya salamat sa inyo, naligtas ako. Teka, ano yung binubuhat ng mga tao? Parang patayan na. Ako, oo, ayan na. Ayan na nga yung asawa ng lalaking binugbog nyo kanina. Naku, Naku, kawawa. Napatay niya talaga yung asawa niya. Dito, tignan mo. May malaking kagat yung babae sa mukha. Tomas, hindi kaya ito yung resulta ng injection dati sa COVID? Nagkatotoo yata sinabi nila magiging zombie yung mga tao eh. Ako hindi yun. May ibang dahilan kung bakit nangyayari yan sa baryong to. Sino kaya makakapagpaliwanag sa atin yan?
Aling Tinay, Hmm. sa tingin niyo po ba, ano po ba talaga nangyayari? Ay nako, Tomas, hindi ko nga rin alam. Kahit ako'y naguguluhan eh. Ang mabuti pa siguro, lumayas na lang ako sa bayong to. Abay, ayokong mapatay ng mga buwang na yan. Naging palaisipan sa amin ang lahat ng kakaibang nangyari. Wala din kaming matukoy na dahilan kung bakit nagkakagano ng mga tao. Nang araw na yon, dumaan kami sa bahay ni Faith pero wala siya ron. Pagkadating namin sa bahay, pinakawalan ko ang pusa. Dumagan kaagad ito sa dibdib ko na para bang miss na miss niya ako. Kinagabihan, tumambay kami ni Dido sa likod ng bahay. Minom kami ng isang boteng alak. Habang nag-uusap kami, nakarinig kami ng angil sa paligid. Agad namang bumaba ang pusa sa lupa at parang may hinahanap. Ang talas talaga ng pagdinig ni Mimi. Tignan mo, hinahanap niya yung pinanggalingan ng umuungol. Tumayo ka na dyan. Ramdam kong may kakaiba sa paligid. Ayaw mo na yun. Mga kapitbahay lang yan na walang magawa kundi manakot. Uminom na lang tayo. Ayun, pinupuntahan ni Mimi yung direksyon na yun. Susunod lang ako sa kanya. Dadalhin ko yung itak. Mimi, hintayin mo ako! Mimi, ano gagawin mo dyan? Bumalik ka dito, oy! Bumalik ka dito, pusa ka! Ano ko? Teka. Aswang! Dino, may aswang! Dino! Tumayo ka sa akin! Bitawan mo ako! Ah! Tuwas! Diyos ko! May aswang! Tagay mo na yan, tuwas! Hayop ka, tatagayin kita sa ulo! Ah! Tumakas si aswang! Halika na! Pumasok na tayo sa loob ng bahay! Teka, nasan si Mimi? Sinundan niya yung aswang! Dalihan mo, pumasok na tayo! Hayaan mo na yung pusang yan! Kapag nakapasok tayo sa loob ng bahay, siguraduhin mo masasara mo kaagad yung bitana at pinto ha. Oo, ako na bahala doon. Diyos ko, lalim ng mga sugat mo. Baka malalayo na tamo dahil sa aswang na yun ah. Kamutin mo na ako, bilisan mo. Aray ko, ang sakit talaga, Dido. Sino naman kasi hindi masasaktan dyan na lalim ng sugat mo? Alam ko na kung bakit nagkakaganon yung mga tao na bumabalik. Huh? Ano naman koneksyon ng aswang rin sa mga tao nawawala? Malakas ang kutob ko na ang mga taong nawawala ay yung mga aswang na rin. Aswang? Paano yung nangyari? Dahil sa Yanggaw. Kaya sila kinukuha, niyayanggaw sila. At inaayaan lang itong makabalik para makapaggasik ng lagim. Ginagawa niyang galamay ang mga taong niyayanggaw niya. Kinaumagahan, si Diduna ang kumausap sa mga tao tungkol sa nangyari sa akin. Dahil sa pag-atake sa akin ng aswang, doon na sumabog ang usap-usapan na aswang nga ang may pakana ng lahat. Dumating si Faith sa bahay at tiningnan ang mga sugat ko. Sobrang nag-aalala siya sa akin na para bang asawa niya ako kung umasta siya. Kinikilig ako pero hindi ko iyon pinapahalata. Habang ginagamot niya ako, naroon ang galit sa muka at pananalita niya. Gusto niya akong ipagtanggol sa aswang. Doon ko naramdaman na mahalaga nga talaga ako sa kanya. Hoy Mimi, bakit mo naman pinabayaan si Tomas kagabi? Kung talaga, di mo man lang niligtas yung bagong amo mo laban sa aswang na mananakit sa kanya. Pwede bang huwag ka ng mga tuwiran? Kawawa tuloy si Tomas dahil sa'yo oh. Sama-sama ng loob ko sa mga nangyari ah. Nawalan ako ng tiwala sa'yo. Ano ka ba, huwag mo nang pagalitan si Mimi. Matotoo niyan, niligtas niya rin ako pero di malakas talaga yung aswang eh. Ang alam ko, takot ang aswang sa pusa. Pero kagabi parang walang talab sa kanya si Mimi. Ganyan kasi yung mga aswang na bagong yanggaw lang. Walang kinakatakutan. Lalo na nasasabik silang kumain ng laman ng tao. Aray ko, sobrang sakit talaga ng mga sugat ko. Ay, parang hindi ako makakapagtrabaho ng ganito. Ito naman, dinadahan-dahan ko na nga bakla ka ba? Kunting sugat lang, iniinda mo na. Malayo naman sa bituka yan kaya hindi ka mapapano dyan no? Naku palibasa kasi hindi ka naman yung nasugatan. O bakit? Gusto mo bang masugatan din ako? Ikaw talaga. Joke lang. Salamat dahil dinalaw mo ako. Bilib din ako sa pusa mo. Makulit pero talagang ipagtatanggol niya ang amo niya. Sabi ko naman sa'yo mabait lang si Mimi. Kaya huwag ka maniniwala sa mga chismis na masama siyang pusa dahil lang sa mapula yung mata niya ha? Oo na, mabait na nga. Teka, ikaw bakit wala ka pala kagabi sa bahay mo? Saan ka naman nagpunta? Pwede mo naman akong tanungin nang hindi mo ako tinitingnan ng ganyan, uy. Bakit? Effective ba sa'yo yung mga titig ko? Ay, naku. Alis na nga ako. Dahil mo talaga alam sa mundo. Basta magpagaling ka ha.
Sa susunod, mag-ingat ka kasi. Lagi ka na lang ganyan eh. Oo na po, nag-iingat naman ako pero bigla nga akong inatake kagabi. Di bale, paghihiganti na lang kita sa mga aswang na yun. Wow, kaya mo? Oo, wala ka yatang bilib sa akin eh. Meron naman, kaya lang ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Mahalaga ka para sa akin eh. Alam ko naman yon. Saka mahalaga ka rin naman sa akin bilang kaibigan, no? O paano, naiwan na kita. Mahalaga ako sa kanya pero biglang kaibigan. Ako sinasabi ko na nga ba? Ay, walang patutunguhan itong nararamdaman ko. Ay, narinig ko yan Sabi ko naman kasi sa'yo pare, huwag ka na umasa. Kaibigan lang. Tumigil ka nga. Mainit pa ang ulo ko dahil sa nangyari. Baka sa'yo ko ilabas yung sama ng loob ko eh. Ito naman di mabiro. Ay nako, huwag ka na kasi mag-expect pare. Akalain mo yun, hanggang kaibigan ka lang. Natatawa man siyang tumalikod sa akin, pero pakiramdam ko, mas masakit pa ang sinabi ni Faith kaysa sa sugat ko. Hindi ko matanggap na hanggang kaibigan lang ako, pero hindi ko rin naman pwedeng pilitin siya kung ayaw niya sa akin. Nagpahinga muna ako ng ilang araw para gumaling ng tuluyan ang sugat ko. Nang medyo nakakayanan ko ng maglakad, doon na kami bumalik sa asukalera. Kagaya ng madalas kong ginagawa, tinatali ko ang pusa sa bahay para hindi makapanakit. Hindi ko naman inaasahang madadatnan namin si Mang Estong at Ate Edna na nag-uusap. Oh, ayun na pala yung trabahador mo eh. Ikaw na magsabi sa kanila kung anong nalaman natin tungkol kay Faith. Kapag ako ang magsasabi, baka hindi lang ako paniwalaan niyan. Paano naman po kami maniniwala? Yung ibang tao nga dito, matagal ka nang kakilala. Hindi nga po ganong naniniwala sa inyo. Aba, talaga Teka, naman. tungkol kay Faith? Ano pa tungkol sa kanya? Tomas, nalaman ng ilang mga taga-baryo na si Faith ay madalas na umaalis sa gabi. Paminsan-minsan pangaraw ay nagkikita sila ng pusang inaalagaan mo. Opo? Si Faith umaalis sa gabi? At ano naman pong kayong dahilan kung bakit niya ginagawa yun? Ako Mang Estong, magkapit bahay po kami ni Faith. Wala naman ako naririnig na kwento niya tungkol sa akin na ganyan eh. Paano nga kayo makakarinig ng kwento-kwento tungkol sa kanya? Lagi nga kayong magkasama. Wala lang ata nagsasabi sa inyo. Teka. Ate Edna, masama pong mag-imbento ng mga kwento. Hoy, Dido, hindi ako nag-iimbento. Tanungin niyo pa ang ilang kapitbahay niyo para maniwala kayo sa akin. Ang iniisip lang naman namin ay baka may kinalaman si Faith sa misteryosong pagyayari sa baryo. Hindi ba't sinasalakay ka ng aswang? Paano kung sa kanya pala nagsimula ang pagkaaswang ng mga tao sa baryo? Nako, malabo po yan. Kilala po namin si Faith. Bahala kayo kung ayaw na inyong maniwala. Paminsan-minsan makinig na ba kayo sa mga sinasabi namin mga matatanda? Alam ko na. Alam ko maganda si Faith. Kung hindi ako nagkakamali, abang gusto niyo siyang ipagtanggol dahil maganda siya at gusto niyo siya. Hindi naman po sa ganun. Ay nako, ayaw niyong maniwala sa akin. Pwes, kausapin niyo yung kapitbahay na malapit kay Faith. Sila mismo magpapatunay sa inyo ng mga sinasabi namin. Ang mahalaga lang naman dito alam niyo yung mga nangyayari. Yung pusang alaga mo, Tomas. Kampon ng kadiliman yon. Nako, hindi po ako naniniwala. Ay nako, bahala. Tumasama na. Madali naman patunayan kung talaga nagsasabi na totoo si Ate Edna. Kusapin natin si Aling Tinay. Sigurado, dun malalaman natin kung tama ba yung sinasabi nila o hindi. Kung ganun, tara, puntahan na natin siya. Hindi kayo magtatrabaho. Hindi na po muna. Mas gusto po naming alamin kung totoong lumalabas nga talaga si Faith sa gabi. At kung totoo man po na nakikita sila ng pusa. Nabigla ka ata sa sinabi ko. Talaga nga po nakakabigla dahil kilala ko po siya. Madalas po kami nagkakausap, minsan nagkakasama pa pero wala po akong napapansin kakaiba. Sige na po, tara na dito. Okay ka lang pare. Hindi nila pwede siraan si Faith. Ano gagawin natin kung totoo nga talaga sinasabi nila? Ewan ko. Hindi ko rin alam pero sana mali. Iba talaga ang nagawa ng pag-ibig Nakakasira ng katinuan ng isang tao. Kaibigan natin si Faith. Kailangan natin siyang ipagtanggol. Nagtanong-tanong nga kami sa mga taga-baryo tungkol kay Faith. Ang iba ay walang sinasabi, pero mababasa kong may tinatago. Hanggang sa nakausap na namin si Aling Tinay, doon ko natuklasan ang lahat. Totoong umaalis si Faith at minsan dinadala niya ang pusa sa bahay niya kapag 10 oras na ng gabi. Doon ko lang din naunawaan ang lahat.
Kaya pala umaalis ang pusa sa gabi dahil nagkikita sila. Nalilito na tuloy ako kung bakit ngayon ginagawa. Sa tingin ko, may isang malalim na dahilan ang mga pangyayari. Gusto kong malaman ng mga bagay na yon. Pagsapit ng gabi, niyaya ko si Dido na bantayan at sundan ang babae. Buisit, hindi mo na tayo nagdala ng pangotra para sa lamok. Maging anemic talaga ako dahil sa'yo eh. Di ba Tomas, tumigil ka nga sa pagreklamo. Kaya tayo nandito para tayo mismo makatuklas kung totoo nga talaga ang chismis. Oo, naiintindihan ko naman. Eh bakit naniniwala ka bang may kinalaman si Faith sa mga nangyayari ngayon dito? Paulit-ulit ka? Kaya nga tayo nandito para alamin. Pagdays ka na muna dyan. Ay na pala siya. Oo nga no, tungalis nga talaga siya. May suot pang itim na jacket. Parang magnanakaw ang datingan ah. Shh, huwag ka maingay. Yung flashlight, huwag mong masyadong gamitin. Mamaya makita nila tayo eh. Ano nga naman, alam ko yung ginagawa ko no. Para kung bata kung pangaralan mo. Saan naman kaya siya pupunta? Tomas, papunta to sa Azucarera. Kaya nga eh. Bilisan natin. Ano naman kaya gagawin niya dun? Yung tunog ng kampana na yun. Galing yun sa pusa ni Mimi ah. Paano nangyari yun? Di ba nakatali yun? Oo nga. Ay si Mimi oh. Hinahabol niya si Faith. Tama nga sila. Nagkikita nga sila ni Mimi. Ginagamit ata ni Mimi ang kuko niya para makatakas sa pagtali mo sa kanya. Nakalak yung tali niya kaya imposibleng makalis siya. Oh, Mimi. Sabi ko na nga ba darating ka eh. Tara, samahan mo ako. Ano? Totoo bang tinali ka na naman ni Tomas? Alam mo, gusto ko lang naman protektahan nun, kaya niya ginagawa yun. Pero ang talino mo nakakaalis ka pa rin dun. Umalis na sila Tomas, saka si Dido. Saan naman kaya sila nagpunta? Hayaan mo na. Ang mahalaga matapos natin yung mission natin ngayong gabi. Totoo nga na nagkakaintindihan sila ng pusa. Alam niyo umalis tayo. Eh syempre alaga niya yan. Pero hindi kaya tamo sinasabi ng mga Stone na yung pusa na yan ay dating tao. Napaka-imposible naman yan oh. Paano naging tao ang pusa na yan? Pusa nga eh. Biglang dumapa si Faith sa lupa at pagkatapos nun, naghaplas siya ng likido sa kanyang katawan. Napasigaw si Faith ng malakas at halos matumba ako sa nasaksihan ko. Unti-unting humaba ang kuko niya. Nagkaroon ng balahibo na parang ibon sa likod. Namumula ang mga kuko at nag-iba ang kanyang itsura. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Sobra ako nasaktan nang malaman ko ang katotohanan na si Faith ay isa palang halimaw. Totoo nga. Totoo ang sinasabi nila. May kinalaman nga talaga si Faith sa mga nangyayari dito sa lugar. Paano nangyari yun? Bakit hindi ko malang naramdaman na isa siyang masamang nilalang? Ano gagawin natin? Tingnan mo, isa na siyang ganap na malaking ibon. Tomas! Bakit? Niloloko tayo ni Faith. Kinuha niya yung tiwala natin para lumabas siyang mabuting tao. Naniniwala ako na may plano siya sa ating dalawa. At yung pusa, ginagamit niya para manmanan ang kilos natin. Sobrang nadudurog ako ngayon dito. Ibang pagkakakilala ko sa kanya. Iba pala ang tunay niyang anyo. Teka, may kumakalabog sa loob ng Azucarera. Ha? Teka, nandito naman yung pusa ni Faith ah. Parang may isa pang kakaibang nilalang. Sa tingin ko hindi lang si Faith ang aswang. Meron pa bukod sa kanya. Bahala na. Pero sa gabing to, alisin ko na muna ang pagmamahal ko kay Faith. Bahala na. Anak na, wala tayong pangontra dito. Teka, pwede na itong kutsilyo. Siguro naman matatakot na sila dito. Yung dalawa yung aswang. Isa sa taas at isa naman sa harapan natin. Paano tayo mabubuhay dito? Biglang sumalakay ang aswang na nasa harapan namin. Napaupo na lang kami ni Dido sa lupa dahil sa sobrang takot. Niyakap ako ni Dido pero kahit takot, handa akong lumaban. Nang malapit na ang aswang, biglang tumalon ng pusa. Sinalubong niya ng pag-atake ang mga aswang. Kita ko ang puwersang nanggagaling sa pusa. Nagawa nitong ibalik ang aswang sa pwestong kanyang pinanggalingan. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Mimi. Nakita ko pang ngumiti ito sa akin. Si Mimi! Iniligtas tayo ni Mimi! Mimi! Ayun na naman yung halimaw! Sumasalangay na naman! Umalis na tayo rito habang nakikipaglaban pa si Mimi sa limaw na yan. Paano tayo makakalis? Ayun na naman yung aswang oh! Tunay na aswang na yan! Si Faith! Faith, hayaan mo na kami Tomas! Tomas! Diyos ko! Ayos ka lang ba? Nasugatan ako sa tagdiliran. Tumama sa matulis na kahoy sa paligid ko.
Diyos ko, dami dugo. Buisit kang aswang, hayop ka! Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ka pa pwedeng mamatay, Tomas! Diyos ko, iligtas mo naman ako. Naging mabuti naman po akong tao. Hindi mo ako matatalo, aswang na mandaragat! Faith. Tomas, nandito na. Si Faith, bumalik na siya sa lupa. Tingnan mo, unti-unti na siya bumabalik sa pagigaan yung tao. Alisin mo na ang kahoy, dalian mo. Sige, sige, dali na kada ng dahon. Isa, dalawa, talo! Lagyan mo ng dahon para hindi ako maumusan ng dugo. Ayun na, lumalabas na yung katas ng dahon ng malunggay. Kaya mo yan, lumabal ka, Tomas. Tomas! Walang hiya kang aswang ka! Pati yung mga tao walang kalaban-laban, sinasaktan mo! Akin na si Tomas at Dino. Kailangan ko sila para mas lalong dumami ang lahi ko. Bakit parang kaboses ni mga istong yan? Dahil siya nga talaga yun, Dido. Ano? Yung amo niyo yung aswang. Kaya ako lumabas sa gabi dahil minamanmanan ko siya. Pangisto. Isa kang halimaw. Kailangan ko kayo para mas lalo akong magkaroon ng maraming alipin. Marami na ako nayagaw sa baryo pero hindi pa yun sapat. Dido, alagaan mo si Tomas ha. Kailangan kong tulungan si Mimi sa pakikipaglaban. Teka, ano yung hawak mo? Saan mo naman nakuha yan? Buntot pagi to. Hindi lang ako basta aswang. Isa akong aswang na may dugong albularya. Nakita kong natamaan ni Faith ng buntot pagi ang aswang na kalaban. Ngunit hindi sapat ang hampas ni Faith upang manghina siya. Ang aswang ay lumutang papalapit sa amin. Parang gusto niya kaming lagyan ng itim na kahon sa ulo. Pilit namang lumalaban ang pusang si Mimi para lang maprotektahan kami. Gusto kong lumaban at tumulong pero hindi na ako makakilos. Dahil sa sugat ko, nanghina ako kaagad. Parang hindi na nga ako makatayo kahit pilitin ko pa. Kung halong aswang at albularya si Faith, ibig sabihin hindi siya masama. Alam ko nagmamanman ka sa akin. Sayang lahat dugo mo ay may halong aswang at albularya dahil alam ko mahina ka. Wala ka kalaban-laban sa akin. Wala? Tingnan na lang natin. Kung gagamitin ko yung pagiging aswang na mandaragit ko, siguradong wala kang kalaban-laban. Pero kung ang pagiging albularya kong ilalabas ko, tsaka kung mapapaslang din kita kaagad. Mapapasla? Abay bago mo ako mapasla, mapapasakin muna ang dalawang ito. Mimi, protektahan mo silang dalawa ah. Siguraduhin mong hindi niya malalagyan ng itim na kahon ng ulo ni Dido at ni Tomas. Ano pong mangyayari kung sakali malagyan kami niyan? Magiging alipin niya kayo. Kung hindi magiging alipin si Tomas, mas mabuti pang patayin ko na lang siya. Sigurado ako doon ka maghihina. Albularya ang aswang. Bigla siya nawala. Wait, nasa na siya? Hindi, nililito niya lang tayo. Bulaga, pagpahanap ka na sa kaibigan mo nila. Tomas! Tomas! Hayop ka talaga, Pangistong! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Ito para sa'yo! Ah! Mimi, pahirapan mo na yung aswang na yan. Bilis! Tomas! 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 Bakit ganito yung mga nangyayari? Dapat kasi sinabi ko na kaagad sa'yo na aswang yung amo niyo eh. Hindi sana hindi humatuntong sa ganito yung lahat. Pasensya ka na. Tomas. Mahal, Dita. Wait. Tomas, patawanin mo ako kung hindi kita naprotektahan. Pero Tomas, mahal din kita. Kaya please naman lumaban ka ha. Di mo ako pwedeng iwan. Papatayin ko yung aswang na ugot. Gusto kong makita mong magagawa ko yon. Maingat ka. Naniniwala akong kaya mo yun. Ano? Masakit ba? Masakit ba matusok na matalim na kahoy? Mimi, huwag mo siya tatantanan na. Paduguin mo ang buong katawan niya. Tumigil ka po sa ka! Ah! Faith! Mimi! Ako, may mga sugat ka na. Hindi na magtatagal pa ang labang to. Nagdidilim ang paningin ko habang sinusundan ang galaw ni Faith. Kitang-kita ko ang galit niya sa kanyang mga kilos. Paulit-ulit itong hinahampas ng buntot pagi ang aswang na ugot. Sunod-sunod namang umaangil ang aswang. Bumagsak ang aswang na ugot sa lupa pero pinilit pa rin itong makatayo. Nanunuyo na ang lalamunan ko.
Ngunit hindi ko yon sinabi kay Dido para hindi siya mag-alala. Dido, puntaan mo si Mimi. Buhatin mo siya papunta rito. Oo, sandali lang. Dalian mo! Ito na si Mimi. Mi, mukhang nasaktan ka na sobra sa pakikipaglaban ha. Tutulong ako sa pagkikipaglaban. Hindi ako papayag na si Faith lang ang makakapatay sa aswang na yan. Kailangan ako. Ipag-iiganti kita sa ginawa niya sa'yo, Tomas. Dito, bumalik ka dito. Kusilyo ni Tomas ang papatay sa'yo, aswang ka. Ayop ka. Papatayin kita! Hindi ako susuko. Dahil itong katapusan mo. Hindi kita tatatanan sa pagsaksak, ayop ka. Dido, hindi mo siya mamapatay sa ganyang paraan. Ito ang makakapatay sa kanya. Babalikan ko kayo lahat! May mga paparating na. Mas mabuti nga yun. Para makita nilang si Mang Astong ang aswang. Mga kasama dito. Dito kayo pumunta. Ay, ayan na si Faith. Ayan na yung aswang. At teka, sino ang halimaw na nakahiga dyan sa lupa? Sino ba yung tunay na aswang? Hindi masama si Faith. Si Mang Astong ang tunay na aswang. Siya yung napakasama. Ano? Si Estong yan? Opo, Faith. Ipakita mo sa kanila yung puso ng aswang na to na dinukot mo kanina. Ito, tingnan niyo sa kamay ko. Alam kong ako yung pinaghihinalaan yung may kagagawa ng lahat. Pero, nakakamali po kayo. Sinisiraan niya lang ako. Yung mga Estong, dahil natuklasan ko yung pagkatao niya. Ay, ganun pala yun. Mukhang sama. Nako, kailangan natin tulungan si Tomas. Malala yung sugat niya. Tomas, kumising ka ha. Kaya ko pa. Tumigil na rin yung pagdurugo ng sugat ko kaya wag na kayo mag-alala sa akin. Ay nako, bago tayo umalis rito, sunugin na natin ang buong asokalera. Sige ho, dito ho kasi sa loob mismo ng asokalera nagaganap yung pagyanggaw ng aswang na ugot na yun sa mga tao eh. Ang mga taong nawawala at buhabalik, isa lang aswang. Ngayong wala na yung nagyayanggaw sa kanila, sigurado ho akong babalik na sila sa normal. Sinindihan nila ang asokalera at ang mga lumang makinang nakalagay sa labas. Pagkatapos nun, habang kinakain na ng apoy ang buong paligid, hinagis nila ang katawan ng aswang sa apoy. Doon na nagdesisyon ng lahat na umalis. Matapos sunugin ang katawan ng aswang na ugot. Maya-maya ay dinala nila ako sa center. Wala na rin akong lakas na magsalita dahil sa hapdi at sakit ng sugat ko. Ngunit, nagpakatatag ako. Ayokong biguin si Faith. Gusto ko pang mabuhay para sa kanya. Ano, gusto mo bang samahan kita dito habang ginagamot ka? Uy, Tomas, sumagot ka naman. Di na kailangan. Sige na, doon ka na muna sa labas. Basta tandaan mo, Tomas, ha? Hindi ka pwedeng mawala. Kailangan mo mabuhay. Kailangan mabuhay para sa akin. Oo, pangako yan. Kapag tapos ka ng gamutin, bibigyan ka ng langis, ha? Sige na, Faith. Ako na muna rito. Doon ka na muna sa labas. Usapin mo yung mga taga-baryo. Kailangan nilang maintindihan kung anong pakay mo rito. Kaya ka dumating. Alam ko naman yun eh. Sige na, maiwan ko na muna kayo. Sobra akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nakaligtas ako sa pangyayaring iyon. Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako sa kabila ng mga sugat ko. Umaga na nang magising ako. Naroon na si Faith sa tabi ko at ginagamot ang aking sugat gamit ang langis. Hindi ko man lang naramdaman yon dahil maingat siyang kumikilos para hindi ako magising. Bigla siyang ngumiti sa akin ng napakatamis. Napangiti rin ako pabalik at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Tomas, ano? Kumusta ng pakiramdam mo? Ayos naman ako. Yung pusa natin, nasan? Ayun oh, naglalaway habang natutulog. Mimi! Mimi, gising ka na. Halika rito, Ito. Mimi. Ay, nako. Tomas, sobrang saya niya oh dahil buhay ka. Ay Diyos ko, akala ko kasi talaga mawawala ka na. Ako rin, nakala ko rin. Pero, tanong ko lang ha. Totoo ba yung sinabi mong mahal mo ako kagabi? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Siyempre totoo yun. Kaya nga madalas akong lapit ng lapit sa'yo dahil gusto kita. Mahal kita.
Makakala ko talaga hanggang kaibigan lang ako sa'yo, Faith. Kung ganun, matatanggap mo ba ako kung liligawan kita? Oo naman, no? Saka ang totoo niyan, ako nga dapat na magtanong sa'yo. Kaya mo ba akong tanggapin? Kahit alam mong may lahi akong aswang. Isang albularya pero may lahing aswang na bandaragin. Ano, kaya mong tanggapin yun? Akala ko nga nung una na nalaman kong aswang ka. Masama ka. Pero pinatunayan mong hindi ka halimaw sa loob mo. Sapat ng dahilan yun para tanggapin kita. Mahal kita, Faith. Mahal kita ng buong buo. At wala akong pakialam kahit ano ka pa. Mahal na mahal din kita, Tomas. Huwag ka na masyadong magselos, Mimi. Ikaw na ngayon ang panganay naming anak ni Faith. Oo nga. One happy family na tayo, ha? Masaya kong niyakap ang pusa at si Faith. Hindi ko akalaing dahil sa pagtatrabaho ko, nahanap ko ang babaeng magmamahal sa akin ng tapat at totoo. Nang tuluyan akong gumaling, umuwi kami ni Dido sa baryo namin. Kasama ko ang pusa at si Faith. Doon ko siya pinakasalan sa amin at doon ay naging bantog siyang albularya. Sa kasalukuyan, kasal at may mga anak na kami ni Faith. Tinutulungan ko siya sa paghahanda ng halamang gamot. Si Dido naman ay katuwang pa rin namin. Meron na rin siyang asawa at isang anak. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po si Tomas at ito ang aking kwento. At ayun na nga ang kwento ni Tomas at ni Faith. Yap. With special participation of Mimi. Ayun, maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Kaya kung ano man ang inyong paboritong parte ng kwento, leksyon na natutunan ninyo, nakakatawang experience while listening, i-comment nyo na sa baba at malay nyo kayo na maging Go of the day! sa susunod nating video. Yap. Bye-bye! Thank you.